kainan tayo. Oo Ikaw, bilis. Ang topic kasi natin ngayong umaga ay okay, the effects of illegal substance abuse to our health. Yan ay medyo napapanahon, di ba? Oo, yun. So, ibig sabihin na to, wait, let's say, illegal substance abuse. Illegal. Or substance abuse of illegal drugs. Parang ganun ba? Hindi, kasi di ba ang substance can be classified into legal or illegal. Okay. So that would, ang alcohol naman legal naman, di ba? Okay. But of course, papasok dito sa illegal yung mga marijuana, methamphetamine, yung mga ecstasy, and then yung mga tinatawag din na mga designer drug. Designer drug is you concoct, okay? Combination, parang ka nasa bar, you have yung mga bartender o cocktail. So ganun. So yun yung mga ano niya. But of course, from the very basic na na epekto sa katawan natin, maganda kasi naiintindihan natin, di ba, Doc Joseph? Yes, kasi ang ano diyan consequence niya, Sarah, is yung adverse effect o complications, di ba? When you take it and pag ininom mo na over na yung kakayanan ng katawan mo, then you get all the complications, no? In number one, yung pwede yung sa nerves mo, you get over and above yung sympathetic stimulation. That's why you have palpitation, you sweat. Bigyan natin sila ng idea, Doc Joseph, doon sa sympathetic na sinasabi mo. Ang ano kasi natin, yung ating nervous system, yung pag-control ng brain and then spinal cord. So basically, may tinatawag na sympathetic and parasympathetic. Ang sympathetic, isipin mo na para ka nagbabasketball. Pag nagbabasketball ka, di ba, dilat na dilat ang mata mo. Kasi syempre, kailangan nakikita mo nasa ng bola. Okay, nagpapawis ka din, matindi. Alam mo, pag nagbabasketball ka, talagang matindi ang ang kabog ng dibdib, So, nagpapalpitate ka. What else? Pagka sympathetic, naiihi ka ba? Pagka nagbabasketball, di ba? Hindi. So, wala kang urination. Oo, yun, wala. So, basically, yung sinasabi ni Doc Joseph, simple lang. Like, for example, katulad dyan, dehydration. Alam natin kasi pagka nagtitake ka ng mga gantong substances, nakaka-dehydrate. Di ba? For example, wag na tayong lumayo. Pagka summer, ang init, ano yung dapat iniinom? Dapat tubig. Water. Pero ang nangyayari, iniinom mga alcohol o kaya soft drinks o kaya mga matatamis na mga juices. Lalo. Kasi yung mga content nito, these are strong dehydrators. Okay? So, ang nangyayari, tayo kasi 75% ng katawan natin made of water. 25% lang yung solid matter. So, ngayon, majority niya nandun sa loob ng mga cells. And kapag yan ay, bakit yung tumatawa? Okay, talagang may passion. Nag-recite Okay, nag-recite ka. Okay, may na-analyze ko. Okay, so ngayon, tendency, pag may mga dehydrators ka, lumalabas sa cells mo yung mga tubig na yan. So, yan, nagsisend ng signal sa ating kidney na, huwag kang maglabas. Kasi nangyayari, walang tubig, kino-conserve niya. Kaya alam natin, mababa ang urine output ng mga nadidehydrate. Lalo na ngayon, kapag yung mga ganitong mga illegal drugs ang ginagamit. If you put those kinds of stressors on the body, paano nagre-react ang ating katawan na magiging fatal? Siguro, Reggie, ang like in-explain ni Zara, when you overdo it, di ba? So, ibig sabihin, when you pop one pill, okay sa'yo. You feel the sympathetic effect na happy ka lang. Pero Pero when you pop how many pills, like that, 4 or 5, then mag-overshoot siya. So, ibig sabihin yung high levels mo magiging supreme high na maaring yung katawan mo hindi makakope. Then you go into collapse. Diba? Illegal pills, no? Right. How about illegal pills? Kasi I don't know, no? It was featured in a television show na ecstasy for that matter. Pag in-ingest mo siya, within 45 minutes daw, physically daw, nagkakaroon ng butas ang dimple ang brain mo. Parang may nasusunog. How come that happens? Paano ba nangyayari yan? Doc Sarah or Doc Joseph? Siguro yung dimple, sinasabi nga ni he was mentioning, it takes an effect on the neurotransmitter system, or yung dehydration effect would be much greater than yung normal. No? So when you have dimpling, kasi ang cranium naman natin matigas eh. So it's just a literal word na parang dimpling. Baka nagko-collapse siya and nag-herniate, no? If I may add
kay Doc Joseph, no, na-mention natin kanina yung dehydration, isa yun sa number 1 effect ng ecstasy or MDMA, no? Not MMDA, MDMA. Okay, so nangyayari kasi nawawala yung tubig sa loob ng cells. And the brain has a lot of And the water. brain kasi, Yes, it kailangan floats. talaga meron kang fluid sa loob. And mind you, like na-mention ni Doc Joseph, wala tayong, ang skull natin is very firm. So ngayon, there's no way na mag-e-enlarge siya just to adapt. Hindi katulad kunyari, pag lumaki ang liver mo, your abdomen can enlarge. So here, nangyayari, there's no way but to herniate. So biglang mag-rupture na lang yan because of too much intracranial pressure. Saka pag nag-hernate ka, di ba, yung cerebral, cerebellar area mo, Diego, yung dito, yung the one that caused the balance, Dito sa ang gitna. unang affected. So when your pressure is high and you do not have much of yung tubig, babaksak talaga. So imagine mo yung utak mo sa loob, yung substance, yung matter, babaksak siya. May meltdown. Magme-meltdown siya. And you go to collapse and you'll die. Meron ako That's very instant. Oo. Yung question ko, yung edad ba, yung age, is it a factor on how somebody react to a certain substance? Yun. Or yung drug? Like for example, kasi recently meron yun ngang May nangyari, bata. may Tas bata may na bata sobrang, na, ano, sobrang baka-age na itim ni daw Ange. nung, may bata na 18 years old, di ba? Na sobrang itim daw nung kanyang puso. Diba? So, yun ba, factor ba yung edad kung paano nagre-respond yung katawan to this certain Okay, substance? factor siya talaga. Okay, depende. Number 1, ano ba muna yung prior history, like for example, ano ba yung yung physical state bago siya, meron ba siyang concomitant na mga problems before, baka mamaya may heart ailment na pala Yes. talaga yan. Second, pag kasi sa mga addiction, syempre mas mataas yung age mo, mas may chance na mas prolonged na mas Addicted ka chronic na. na yung addiction. So, that's one. And then, number 3 would be, kapag mas bata ba, yan bang mga yan, mas relax ba yan? Yung immune system ba niya, mas mataas? Ibig sabihin, mas kayang dumipensa ng katawan. Kasi mind you, pagka may mga gantong drug abuse, kung ang ating mga immune cells, hindi nila na-perform yung functions nila. And even if makasurvive sila dun sa sabi mo, either, like yung na-mention ni Diego, may effect sa brain, chances are, kung nakakita tayo ng parang na-stroke, basically, ganun din ang magiging effect kung sakaling may nabuhay, no? Dun sa... May damage talaga. May Saka damage yung mga talaga. drug angel, mga siguro, di ba, Sarah, mga drug interaction. Like, there is an adult, no? Hindi ko naman siya young, di ba, mga 30 plus, no? Siguro either hindi nating alam kung may medical condition or he's taking any medications per se. So, yung drug interaction with another substance could cause also cause Yes. reaction. lethal Kuwari sa cocktail Yes. ganyan. Ay, oo. Interesting. Parang Oo. naghalo ka na, nag-mix up Pero na talaga. tanong ko naman, ito kasi ang pinag-usapan natin parang overdosing, di ba? Yeah. In one instance, nakainom ka ng masobra. Paano naman kung hindi ka sumosobra, isang pill lang kinukuha mo, pero over a prolonged period of time, what does that do to your body? Yun, addictive nga siya. It will be addictive. Pero Long-term effects. merong something sa liver, Long-term effects. sa kidneys? Yung na-mention natin kanina na parang yung nadidehydrate yung cell, it's applicable to different organs in the body. Okay? Like for example, the brain, the liver, no? Kaya nga, di ba iba, kahit simpleng yung nagiinom ng mga alcohol, talagang nagkakaroon sila ng problem sa liver, Liver no? cirrhosis. Liver cirrhosis. And then, kidneys also. Kasi siya nga yung nagtatry i-retain yung water eh. Kaya nga, di ba, Tapos bago inaalis namatay, mamatay ang tao from dehydration, wala kang urine output. Yes. Sa GI mo, pwede rin. Yung sinabi mo na pag-prolonged, kalimitan kasi, di ba ang mga ganyang drugs, either stimulant or downer. Okay, sa nangyari dito, Stimulant. chances are stimulant at the same At time, baka downer. nag-alcohol, downer Yeah, naman. nag-down. So, syempre, na-confuse yung body, yung system. Yeah. Kasi kung stimulant, you expect the heart rate to be very fast. So, kung ganyan kabilis, wala nang ample time para mapuno ng blood yung heart. Okay? So, hindi na nakakapag-deliver ng oxygen sa ating iba't ibang body, di ba? So, that's one. Ngayon, kung downer ka, di ba, nagpapalpitate, gawa ng stimulant, tapos bigla may downer naman na isa, nagko-contradict naman. So, basically, nako-confuse yung system mo. Kaya, parang in layman's term, basically, nag-give up na yung mga organs. Walang Isundot ko- period of compensatory, no? For Yun. it to have a gap to change and convert kung ano yung gusto ng katawan. So parang ang bilis ng pag-akyat, pagbaba, pag-akyat, pagbaba. So it will come a point, magbe-break siya. Then you will have your Sundot ko lang, may nabasa ako sa isang newspaper. Ang sabi nila, whatever nga raw, yung tinake nitong mga victims,
It's like nag-take sila ng explosives. Kasi Yeah. apparently, nung in-autopsy yung katawan nila, lahat ng organs nila, ito yung, hindi kasi lahat ng autopsy, di ba? Pero yung mga Massive. victims na autopsy, lahat ng organs from the kidney to the liver to the heart, basta halos lahat, ay sumabog. Parang nagkaroon ng bleeding. So, yun nga, it's like taking an explosive. So, you can just imagine kung gaano kalakas yun. Yun ang ibig sabihin natin no? Yung medications kasi hindi na ilabas, hindi na excrete, 'di ba, Monica? So, 'di ba, Sarah? So, ang ngayon, ang take ngayon ng katawan is parang trying to compensate. Yung liver, i-detoxify. Yung kidney, pwedeng i-excrete. Pero hindi niya na magawa kasi sabay-sabay. Siguro yung pag-take mo ng gamot, iba-iba rin. No? Yung iba-ibang period. So, yun. Hindi na kayanan. At the end of the day, wag mag-ano, di ba? Tama. Bawal magda-drugs. Wag magda-drugs. Para wala tayong problema. Okay. Maraming salamat sa inyo, ating mga doctors dito. Doc Sara Barba Cabudil and Doc Joseph Lee. Thank you.